Pinagkakaguluhan ng mga Hapon. Mawawala na ang tahanan natin. Direktor, anong gagawin natin? Tibayan ang loob. Sandali pa. Makinig ka. Narating na siya. Direktor, itong maliit na batang babae, sino ba talaga siya? Kumakalansing ang batingaw. Bihisan ng mga anito. Lumakad sa daigdig ng tao. Siya ang tunay na daan sa mundo. Siya ang sentro ng daigdig. Siya ay Shaman na Dalagita. Tito, lumabas na ang araw. Tayo ay nagtagumpay. Tito, mayroon ka pang ibang hiling? Nais ko maging payapa at maunlad ang mundo. Yung tunay na anak na babae mula sa probinsya. Ano kaya ang itsura? Ano pa ba ang itsura? Isang batang gala, tiyak na magaspang at walang modo. Hindi ko inakala. Na pagkamatay ko, muling nabuhay ako pagkaraan ng 80 taon. Ashu, nakita mo ba? Ang ating tahanan pagkaraan ng 80 taon, payapa at maganda. Sana nandito ka pa rin. Tingnan mo. Sabi ko na, di bagay ang batang to. Mamaya, tiyak na palalayasin siya ng amo. Ang ingay. 10 taong gulang lang ang batang to. Pero ang dating, ay mas nakakatakot pa kay amo. Dalhin mo ako sa aking tunay na mga magulang. Ang bunso pong senyorita. Amo, ito po ang senyoritang galing sa probinsya, kakadating lang. Sampung taong gulang na. Hindi pa nakapag-aral. Kung malaman ng iba, kakatukso tayo. Tatay, huwag kayong mag-alala. Pag-uwi ko, maghahanap ako ng guro para turuan siyang mabuti. Hanggat hindi siya natututo, hindi siya papayag ang lumabas. Anong lahi niya, Hapones? Ang batang ito, ilang taon nang nawawala. Kulang sa pagpapalaki. Kailangan talagang matuto. Tatay, huwag ninyong sabihin yan. Siya nga po, ang ate ko ay lumaki sa probinsya. Kulang sa asal ay normal lang. Noong ninakaw ang orihinal na katawan, ang kanyang tunay na mga magulang, agad-agad namang nag-ampon ng kapalit. Nakakalungkot at nakakaiyak. Ate, anong suot mo? At itong maskara nakakatakot tingnan. Baka matakot si Lolo. Ako na ang magtatapon. Ang maskarang ito, hindi mo pwedeng hawakan. Ate, paano mo nasabing yan? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ibigay mo na sa akin ang maskara. Huwag kang mag-ambisyon. Nanay, natatakot ako. Nakita ko ang mga taong namatay.
Sabi ko na, hindi mo pwedeng hawakan yan. Tatay, tingnan mo ang batang ito. Kakapasok lang sa bahay, inaapi na ang kapatid niya. Ang taong katulad niya ay hindi karapat-dapat sa angkan ng mga Cheng. Mayroon ka pa bang ipapaliwanag? Probinsyana. Unang beses makakita ng ganitong eksena, siguradong natulala sa takot. Ang alam ko lang, kapag nagsasalita ang mga nakatatanda, hindi dapat makialam ang mga nakababata. Hindi ko inakala na kahit lumaki sa probinsya, maganda naman ang asal. Ako ay anak ng mga Cheng. Dugo ng mga Cheng ang dumadaloy sa akin, kahit hindi ako lumaki sa piling ninyo. Ang mga bagay na nakaukit sa buto ay hindi mababago. Maganda ang sinabi. Karapat-dapat kang maging apo ng angkan ng mga Cheng. Si Lolo Cheng pa rin ang tunay na pinuno ng pamilya. Kung gusto kong magkaroon ng matatag na pwesto dito, ang unang hakbang ay ang makuha ang kanyang atensyon at pagpapahalaga. Maghanda kayo ng isang brazier para sa akin. Anong gagawin mo sa Brazil? Ngayong araw na ito'y opisyal na akong tinanggap pabalik sa angkan. Nararapat lamang na magbigay ako sa inyo ng isang handog. Mabuti. Anong hinihintay ninyo? Bilisan nyo at ihanda para sa binibini, ang Brazil. Opo, amo. Binibini, narito na po ang brazier na hiningi ninyo. Tanglawin ng apoy ang langit at lupa, Yagaye. Pagpalain kayo ng Diyos na si Enduri ng masaganang ani, Yagaye. Mabait na bata. Babasbasan kita ng aking mga panalangin. Yajaye. Ang paraan ng pagbabasbas ng batang ito ay eksaktong katulad ng ginagawa ng aking lola. Walang utang na loob ang apo ninyo. Sa loob ng 10 taon, hindi ako nakapaglingkod sa inyo. Tanggapin po ninyo ang anting-anting na ito. Ito ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan at kaligtasan. Napakaraming hirap at paghihirap ang dinanas niya sa loob ng 10 taong pagkaligaw, ngunit wala siyang anumang reklamo. Ipinapakita nito na ang kanyang pagkatao ay hindi pangkaraniwan. Magiging matagumpay siya sa buhay. Mabuti. Ang anteng-anteng mong ito, tinatanggap ko. Bata. Lolo, bibigyan din kita ng kapalit na regalo. 10% ng mga shares ng pamilya Cheng. Ang mga ito ay sa iyo na ngayon. Maraming salamat. Papa, 10% ng shares yan. Ako na ang tagapagmana ng pamilya Cheng. 15% lang ang hawak ko. Paano mo basta-basta ibibigay yan sa isang bata? Nga, Papa. Kahit si Jingru ay wala niyan. Si Jinro ay hindi tunay na dugo ng pamilya Cheng. Tingnan ninyo si Qinghe. Tapos tingnan ninyo ang sarili ninyo. Ikaw, ang tagapagmana ng pamilya Cheng. Mas mababa pa sa isang bata. At ikaw, bilang tiyuhin. Wala kang modo sa pag-upo. Walang kwenta. Tiyo. Ikaw ba iyan? Qinghe, ngayong nakabalik ka na. Sa araw na ito, sumama ka na sa iyong ama. Bakit? Jinbro, tahan na. Magtiis ka muna ng ilang araw, hintayin mong makuha ng papa ang shares na hawak niya. At palalayasin natin siya. Lolo, gusto kong palitan ang aking tagapag-alaga. Ano? Ikaw, sino ang gusto mong maging tagapag-alaga mo? Siya. Si Cheng Shan. Gusto ko siyang maging tagapag-alaga ko. Ako. Ang cute nga talaga ng batang ito. Pero ako, ang prinsipe ng Jiangsheng, malayang namuhay sa kalahati ng buhay ko. Kung tatanggapin ko ang batang ito,
Hindi ba ako mabibigkasan? Si Cheng Shan, buong araw. Kung hindi sa karera, nasa laro. Cheng King, kung siya ang pipiliin mo, huwag kang magsisi. Pa, binigyan mo na si Cheng Qinghe ng 10% ng shares. Kung hahayaan mo pa siyang maging anak ng pangalawa mong kapatid, hindi ba't malinaw na ibibigay mo sa kanya ang kumpanya? Tingnan mo ang itsura niya ngayon. Magiging karapat-dapat ba siyang tagapagmana? Tumahimik ka. Palaging pasaway si Sien. Baka sakaling pag inampon niya si Qinghe, ay magbago-bago ng kaunti ang ugali niya. Anak, ang tiyuhin mo ay medyo hindi nga maasahan. Sigurado ka bang siya ang gusto mong maging tagapag-alaga mo? Sigurado. Tatlong segundo lang ang pag-iisip mo. Kung gusto mong maging tagapag-alaga ko. Hindi ako papayag. Ipinapahayag ko. Mula ngayon, si Cheng Qinghe at si Cheng Sien ay opisyal ng mag-ama at anak. Tutol ako. Kailan ko sinabing alagaan ko siya? Hindi tinatanggap ang pagtutol. Ngayon din, dalhin mo si Cheng Qinghe sa bahay. Alagaan mong mabuti. Kung hindi, ang mga golf club at motorsiklo mo, itatapon ko lahat yan. Huwag. Aalagaan ko na, okay. Batang ito, binabalaan kita. Ang tiyuhin ko sa buhay na ito ay parang isang pasaway na demonyo. Kailangan ko siyang baguhin ng husto. Gagawin ko siyang tunay na bayani at lubusang yuyurakan si Cheng Xiaohua. Ikaw namang batang ito. Kanina lang pumayag ako sa'yo. Para lang pampalubag loob sa taktika ng matanda. Anak ka ng kuya ko. Hanapin mo siya. Kilalang kilala ang ikalawang Ginoo sa pagiging bulakbol. Paano siya susunod ng kusa sa utos nito? Ni hindi nga niya alam kung saan nakatira ang ikalawang Ginoo. Malamang sa kalsada matutulog yan. Timog Kanluran. Ma. Susunod ako sa'yo. Hindi ako makikialam sa buhay ng kuya ko. Kaya yung batang yun, hindi ko papapasukin sa bahay. Ikalawang Ginoo, may maliit na batang babae sa pintuan. Anak daw po ninyo, pinapapunta kayo para magbukas. Paano nakarating dito sa bahay, ang batang yun? Siguradong si Matandang Cheng ang nagpadala. Pakawalan niyo si Dafu at iba pa. Takutin niyo siya para umalis. Ginoo, bata pa po yan. Baka matakot ng sobra. Mga bata, madalas maging makulit. At anak pa ng panganay na Ginoo, baka pinadala para bantayan kayo. Kung ganoon, mawawalan kayo ng kalayaan. Ikalawang Ginoo, ako na ang bahala dito. Sisiguraduhin kong matatakot siya at aalis. CJ, Akala mo ba makakapigil sa akin ang bakal na pintuang to? Anyway, batang hamog, ang magiging anak ng ikalawang Ginoo, ako lang ang dapat magsilang. Kaya ngayon, kailangan kitang paalisin. Aray, Ang tagal niyo namang magbukas ng pinto. ikalawang Ginoo, may problema po. Hoy, nasa banyo po ang Ginoo. anong nangyari? Natakot na ba yung bata at umiyak? Gusto na bang umuwi sa magulang? Hahaha. Ikaw. Alam mo ba, na kapag nasa banyo ang isang tao, masyado siyang mahina. At saka, bahay ko ito. Paano ka nakapasok? Sa mundong ito, kung saan ko gustong pumunta, wala akong hindi mapupuntahan. Bukod pa riyan, anak mo na ako ngayon. Siyempre, pwede akong pumasok. Ikaw na batang to. Sige na, hindi na kita pakikialaman.
kayo. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Para itapon ang lahat ng gamit ng asyo ko. Bakit namin dapat sundin ang gusto mo? Dahil ako ang panganay na anak ng pamilya Cheng. Ito ay villa ng pamilya Cheng. May karapatan pa rin akong kayong tanggalin. Bunso, gagawin na namin agad. Dito. Iyon. Bunso, ano ang gagawin natin sa sabunging ito? Ang bango. Tita Liu. May masarap. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Asyo, tikman mo. Ashu. Ang tawag na ito. Parang narinig ko na ito dati. Hindi na. Ayoko nang isipin. Elnan. Ang sabaw ng manok na ito. Napakasarap talaga. Oo, manok sa bakuran. Talagang mataba at masarap. Ikaw talaga namang. Nilagam mo ang aking dakilang general na palaban. Ang sabong na binili ko sa halagang 800,000 pesos, ganito na lang ba? Ang ginawa mo? Ang aking dakilang general. Ikaw pa ang pinakamasiglang kumain kanina. Ikaw. CJ. Hindi kita pakikisamahan. Kung gusto mong maging anak ko, kailangan mong sundin ang 3 kondisyong ito. Una, huwag kang iyak. Pangalawa, huwag kang maingay. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga. Huwag mong gagalawin ang aking mga mahal na alaga. Naiintindihan mo ba? Ako naman may 3 ring kondisyon. Una, umuwi bago mag-12 ng gabi. Heh, Pangalawa, huwag maninigarilyo at mag-inom. yee. Pangatlo, laging makipag-ugnayan sa akin. Ha? Munting bata ka. Sa murang edad mo, ang dami mong pakialam. Sasabihin ko sa'yo, sa lungsod ng Jiangcheng, ang taong makakapag-utos sa akin ay hindi pa isinisilang. Isinilang na. Narito sa harap mo. Yee. Aling Liu, gabi na. Oras na para matulog ang batang ginang. Huwag mo siyang hayaang makaabala sa paglalaro ko. Opo, Ginoo. Yee. Batang ginang. Lumalamig na ang panahon. Tara na't matulog na tayo sa kwarto. Kahit habulin mo siya ngayon, hindi mo na siya maaabutin. Maaabutan ko, 3 segundo lang ang kailangan. Ay. Saan ba nanggagaling ang tunog ng kampanilya? Naginagaw ba ang pandinig ko? Hinahanap mo ba ako? Naku, multo. Chenkini. Chenkini, nagtulungan ka pa sa mga bodyguard para pagtripan ako. Bumaba ka nga rito ngayon din. Alas 8 na ng gabi ngayon. Alas negatibo 8. Ngayon ay oras ng palabas ng kartoon. Ikaw, gusto mong umuwi ako para panoorin natin. Cheng Xian, nasa rurok ka ng iyong kabataan. Gusto kong sa loob ng 1 buwan ay masanay ka sa Chengxi Group at lahat ng impormasyon sa negosyo nito. Munting batang babae, gusto mo bang makipag-agawan ako para sa posisyon ng tagapagmana ng pamilya? Sa tingin mo ba'y kaya ko? Kaya man o hindi, kailangan mo munang subukan. Pagkatanging kapag malakas ka na,
Saka mo mapoprotektahan ang mga mahal mo. Kung magpapatuloy pa ako sa pakikipagtalo sa batang ito, matatapos na ang nightlife ko. Bahala na. Una, pagbigyan ko muna siya. Hahaha, maganda ang sinabi mo. Tingnan mo. Ngayon, hanggang alas negatibo 12, ay may 4 na oras pa. Papa ay nangangako sa'yo. Bago mag alas negatibo 12, uwi talaga ako. Okay ba? Ang lahat ng bagay kapag minadali ay hindi magtatagumpay. Huwag masyadong pahirapan ng tatay kong bulakbol. Sige na nga. Alas 12 na ngayon. Tia Liu, tawagan mo si Papa para umuwi siya. Ang batang ito. Hindi namin magawang makialam sa Ginoo. Baka magalit siya ng husto, at tanggalin kaming lahat sa trabaho. Kung gayon kayo, ay maaari nang mag-impake at umalis ngayon din. Nakakatakot na tingin yan. Nakikita ko pa sa isang bata. Sige, tatawag na ako. Tatawagan ko na ang Ginoo. Hoy, naglalaro ako ng billiards. Cheng Xian, ngayon alas 12:01 na. Nilabag mo ang ating kasunduan. Ano naman, ano ang magagawa? Abala ako, may 3 laro pa ako mamayang gabi. Kung hindi uuwi si Papa, ako na mismo ang hahanap sa kanya. Ito ang blue and white porcelain na nakuha ko noong 1 linggo. Tingnan niyo po, suriin niyo. Lolo, may masamang balita. Narinig ko na mag-isa lang ang bunsong dalaga. Dala-dala ang Teiko ng pangalawang Ginoo, at pupuntahan para bugbugin siya. Hindi ba't kalokohan lang yan? Ang pagbagbag kay Cheng Xian na ganoong klaseng pangyayari. Dapat nga sa harap ko pa ginawa yon. Sayang naman, ngayon kasi, gabi na masyado. Hindi ko na makikita. Hindi ako naniniwala na yung batang yon ay kayang kontrolin si Cheng Xian na isang bulakbol. Shan, malapit na pala sa'yo ang bagong anak mong babae. Mukhang, ang dati nating prinsipeng walang pakialam, ay malapit nang maging isang alipin ng anak na babae. Ay naku, di mo naintindihan. Si Shan kasi, sanay na sa malayang buhay. Kahit ang kanyang lolo, di siya mapigilan. Sa tingin mo ba, isang bata ang makakapag-alala kay Shan? Di ba, Shan? Tama. Isang maliit na babae, pagpasok pa lang, pinakikialaman na ang lahat ng ginagawa ko. Muntik na akong masiraan ng ulo. Pero, ngayong araw, mabigat ko siyang sinaway. Ngayon, sa akin siya, ay talagang sumasamba. Shan, kung ganoon ang sinasabi mo, kapag kailangan namin disiplinahin ang aming mga anak, dapat namin sayo pag-aralan. Lapitan niyo lang ako. Marami akong karanasan. Ay naku. Isang anghel na biglang bumaba. Salo ang Black Wallow gamit ang kamay. Bata. Bata, ngayong gabi di ka natutulog. Anong ginagawa mo rito? Kumusta po kayong lahat mga tito? Ako si Cheng Chinghe, bagong anak na babae ni Cheng Xian. Ngayong araw ay unang pagkikita natin. May dala akong kaunting regalo para sa inyo. Shan, mabait pala ang anak mong babae. Bata, ano nang dala mong regalo para sa amin, mga tito? Ito, ang regalo ko para sa inyo. Kung sa susunod, ang tatay ko ay hindi pa umuwi pagkalipas ng alas 12. Ang mangyayari sa inyo ay magiging katulad ng bolang ito. Ito. Ang lakas mo talaga. Kuya yan. Umuwi ka na kasama ng anak mo. Mababasag ang bola. Huwag tayong mabasag.
Ang bilis mong nagtaksil. Isang grupo ng mga balimbing. Nin. Binabalaan kita. Huwag mo akong buluhin. Sumalpok ka sa pader. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako sasama sa'yo pabalik. Ayaw mong tanggapin? Kung gayon, tayo ay tayaan natin. Pusta. Anong gusto mong ipusta? Ipusta natin ang pinakamagaling mong gawin. Bilyar! Ha. CJ. Nin, alam mo ba kung paano maglaro ng bilyar? Hindi pa huli ang lahat para sumuko. Kanina, hindi ko alam. Ngayon alam ko na. Ikaw muna. CJ, kung matatalo ka, huwag mong sabihing inaapi kita. Nin, dagdagan natin ang pusta. Kung matatalo ka, ikaw ay ikukulong ko sa isang madilim na kwarto, isang araw at isang gabi. Sa ganito, dapat kaya matakot ang batang ito at umalis. Hay nako, bata, huwag kang magpilit. Ang tatay mo ay nanalo ng premyo noong nakaraang taon. Ikaw ay nakikipagkumpetensya sa kanya sa ganito. Hindi mo kaya. Sige, pangako ko sa iyo. Iba ito sa Pearl Ball na laging kong nilalaro nung bata pa ako. Bakit kaya iba? Nin, kung susuko ka na ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ako, bilang mas matanda, hindi kita ipagkakaitang magsisi. Hindi na kita paparusahang pumasok sa maliit na madilim na kwarto. Bunso, sigurado ka bang gusto mong makipagpaligsahan? Paano ka mananalo laban kay Young Master? Magtiwala ka sa akin. Wow, isang tira lang, nakapasok na agad ang 10 taong gulang na bata. Ano bang ipinagmamalaki nyo? Itong batang to, panahon lang ng beginner's luck yan. Ipapakita ko sa inyo ngayon din kung ano ang ibig sabihin ng, huwag niyong galitin ang walang katulad na hari ng bola. Ang ganda ng tira, siyan talaga ang the best. Talagang siyan ang the best. Ang galing mo, yan. Yan, ang ganda ng tira mo. Ang galing mo talaga. Bunso, ang tatay mo ngayon, isang bola na lang ang natitira. Sa larong ito, kailangan mong ipasok lahat ng bola para manalo. Pero ngayon, 6 na bola pa ang natitira sa'yo. Payo ko sa'yo, huwag mo nang ipagpilitang makipagpaligsahan sa tatay mo. Hindi mo siya matatalo. Nin, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang beginner's luck mo, hindi iyon magtatagal. Nakapasok ka nga ng isang bola ng isang tira. Pero kailangan mo pang magpasok ng 6 pang bola. Wala ka ng swerte na magagamit. Swerte? Hindi ako umaasa sa mga ganyan. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo ng batang ito. Kapag natalo siya mamaya, mahihirapan tayo kapag umiyak siya. Naku, talagang dinala ng bunso, yung pasaway na si kuya, pabalik dito. Aling Liu, paano kaya nadala niya si kuya? Umiiyak at naglambing. Bunso, siya ang pinaka-astig na bata na nakita ko.
Yan. Sumuko ka na. Ako, ang numero unong lalaki sa Jiangsheng, ay natalo pa sa isang maliit na batang babae. Kung kumalat ito, wala na akong mukhang maihaharap. Naalala mo ba ang sinabi mo pagkatapos mong matalo? Natalo ako. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Kaya bukas simulan na natin ang pagbabago mo. Pinagbabawalan akong maglaro, kaya lalo akong maglalaro. Basta makauwi ako bago mag-alas 12. Para walang masabi yung bata. Alas 11:58, wala akong ginawa pagkatapos ng alas 12. Tingnan muna natin kung ano ang ginagawa ngayon ng bata. Huwag kang mag-alala, Aling Liu. Kusa kong tinanggap si Kuya bilang tatay ko. Kaya habang buhay ka na bang, sasama kay kuya. Hindi naman sigurado. Parang ayaw na sa akin ng batang ito. Munting binibini, ano ba ang ibig mong sabihin? Ang binata, hindi naman siya tulad ng pinagkakalat na bulakbol. Baka naman, ayaw mo na siyang ituring na tatay. Ang tatay na nasa isip ko ay isang tunay na lalaki. At mahigpit sa sariling bayani. Ni Fringon, Norik Wayon. Ang tatay ko puro laro lang ang alam. Paano kung tuluyan na siyang walang pinag-aralan? Maraming bayani sa Jiangcheng. Kapag naputol na ang aming relasyon bilang mag-ama, maghahanap ako ng bago. Munting binibini. Ang almusal ngayong umaga, paborito mo ang lahat. Tatay, ayon kay Tia Liu, hindi ka raw nakatulog buong gabi. May problema ka ba? Tatay, bakit namumula ang mga mata mo? Wala. Naalala ko lang ang aking mga manok. Yung mga manok na iyon, napakahalaga ba talaga sa iyo? Ang mga iyon ay nagtuturo lang sa iyo ng pagiging tamad at walang silbi. May oras ka ba? Lumabas tayo. Sige, sa dating lugar. Tatay, galit ka ba dahil pinatay ko ang iyong mga manok? Tama. Galit ako dahil pinatay mo ang aking mga manok. Tatay, Ginoo. Kasalanan ko lahat, huwag mong sisihin ang batang babae. Para sa ikabubuti mo lang naman ang ginawa niya. Batang babae, kasalanan ng tatay mo na hindi siya magaling. Hindi maging ang tatay na gusto mo. Kung sa huli ay gusto mo, naputulin ang ating relasyon, wala na ring saysay, na manatili pa ako rito sa bahay. Batang babae, ano na ang gagawin natin? Parang, lalo lang nating pinalala ang sitwasyon. Kuya yan. Nandito ka na, sa loob ng 2 oras na umiinom. Hindi na kami makakapaglaro ng bilyar. Bakit mo ba kami tinawag dito? Ayaw na sa akin ng anak kong babae. Ikaw, hindi ka pa naman nag-aasawa. Maintindihan mo ba? Hindi. Kuya yan. Hindi ba maganda yon? Ngayong wala nang pumipigil sa iyo. Gaya ng dati, magpatuloy tayo sa masayang buhay. Pero hindi ko alam kung bakit. Sa puso ko, parang may kirot na hindi maipaliwanag. Tumigil ka na sa pag-inom. Kuya yan. Bakit gusto ng anak mo naputulin ang relasyon ninyong mag-ama? Sabi niya, gusto niya ng isang bayani bilang tatay. Samantalang ako ay isang taong walang nagawang mabuti. Kuya yan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo ba talagang manatili ang anak mo sa tabi mo? Siyempre gusto ko. Magkaroon ng isang napakagandang batang babae na anak. Napakaswerte ko. Kuya yan. Kung ganoon pala ang gusto mo, na manatili ang anak mo sa tabi mo, subukan mong maging isang mabuting tatay. Baka may magandang sorpresa. Nanay, Siyan, malalim ang tubig sa pamilya Cheng. Hindi tayo makakasabay doon. Ayaw ng nanay na makipag-agawan ka para sa mana. Gusto ko lang naligtas ka, at mabuhay ng masaya.
Naiintindihan ko, nanay. Pero ako, gusto ko lang maging isang tamad. Bakit? Kuya yan. Sa tingin ko, gusto ng anak mo, na pamahalaan mo ang kumpanya. CJ, maaga na ang oras. Kung huli na akong umuwi, mag-aalala si King He sa akin. Kuya yan. Alas 10 pa lang ngayon. Maaari bang si kuya yan ay talagang nagbago dahil sa kanyang anak? Ang hirap-hirap iluto ng manok na ito. Bakit ka bumili ulit ng dalawa? Hindi mo ba alam? Ang manok na ito ang susi para magpakatino ang panganay na Ginoo. Ayos lang, may plano na ako para sa lahat. King, Papa, bakit ang bilis mong nakauwi? anong ginagawa mo? Pinatay ko ang 2 manok mo, Papa, kaya gusto kong bumawi. Papa, ayaw mo ba sa 2 manok na binili ko? Ang hirap kasing hanapin ng ganyang klase ng manok. Hindi ko talaga mabili. Kahit na magpalipas lang ako ng buhay ng walang direksyon, kahit na, ngayon may munting batang babae na ako, hindi ko siya pahihirapan, kahit anong mangyari, kailangan kong magtamo ng lugar para sa kanya. King, nagpasya na ako. Mag-aaral ako ng mabuti, lalabanan para maging tagapagmana. At magiging ama, na katulad ng nasa isip mo. Alam ko na. Hindi ako nagkamali sa pagpili, ako si Cheng Ching He. Tingnan mo muna itong libro, malaking tulong ito sa iyo. Papa, tignan mo rin ito. Basahin mo ang lahat ng ito. Ito ang organizational chart ng kumpanya. Kumusta ang pag-aaral mo? Tanungin mo ako ng kahit ano. Sige, kung gayon itatanong ko, bakit bumagsak ang Cheng Group? 3 taon na ang nakalilipas. Ang tatay ko ay ipinasa ang kumpanya sa kuya kong si Cheng Xiaohua. Nais niyang paunlarin ang bagong proyekto sa parmasyutika. Bigla siyang namuhunan ng 200 milyong pisong asset. Nang mabigo ang pamumuhunan, malaki ang naging lugi ng kumpanya. Nagsimula sila ng proyekto sa smart manufacturing. Mabuti kung gayon itatanong ko ulit. Paano muling paunlarin ng grupo ang industriya ng parmasyutika? Sa ngayon, ang kumpanya ay nasa kamay pa rin ng tatay ko at ng kuya ko. Kahit na gusto kong kumilos, wala akong karapatang makialam. Ang kailangan natin ay mga koneksyon. Malapit na ang kaarawan ni Lolo. Ito ang perpektong pagkakataon para makipag-ugnayan. Ginoong Huang, Oy. Binata ng pamilya Cheng. Anong kailangan mo? Papa, close ka pala sa pinuno ng medical sec, ha? Papa. Binata Cheng. Kailan ka? Biglang nagkaroon ng anak na babae? anak ito ng kuya ko. Naakit siya sa talino ko, kaya ako ang tinawag niyang papa. O nga pala, Ginoong Huang, ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para humingi ng 1,000 taong ginseng bilang handog. Meron ba kayo? 1,000 taong ginseng. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang bulakbol, ay maiisipan pang magbigay ng regalo sa tatay mo. Hindi sapat ang kalidad nito. Yung katabi nito ang gusto ko. Ito ang hari ng mga 1,000 taong ginseng. Hindi ito nabibili. Ito ang pinakamamahal kong kayamanan. Ginoong Huang, huwag naman kayong ganyan. Nagustuhan lang naman ni King He ang isang bagay. Maawa naman kayo. Kahit magkano ang presyo, babayaran namin. Walang tawaran. Munting binibini. Ang paraan mo ng pagtugtog sa bone flute. Hindi kaya. Ikaw ay may kinalaman sa malamat na shaman saintes. Paano mo nalaman? Ako ay isang inapo ng sangay ni Saintes. Ito ay Minana, na bone token ng pagkakakilanlan. Huwag ipagsabi. Nauunawaan ng inyong lingkod.
Ang libong taong ginseng na ito ay talagang inihanda para sa mga taong may espiritual na kariktan. Ngayon, kung ito ay may aalay sa Saintes, kaligayahan ito. Sabi ko na nga ba, King He, ang tatay mo, ang titulong pambansang bulakbol, ay hindi basta-basta nakuha. Kahit saan ako magpunta, ako ay isang walking fan magnet. Si Ginoong Huang ay isa sa mga fans ko. Kaya't espesyal niyang binigay sa'yo, ang ginseng bilang regalo. Di ba? King He, kung may gusto ka, sabihin mo lang sa papa, ang mga fans ng papa mo, ang bahala dyan. Wow! Ang galing ng papa. May fan palang magbibigay ng napakamahal na ginseng. Siyempre naman, hindi mo ba alam kung sino ang papa mo? Ibibigay ni tatay ang 10% ng shares. Ibinigay kay Cheng Qinghe, ang babaeng iyon. At ginawa pa siyang anak ni Cheng Xian, anak na babae. Walang saysay na nagdagdag ng tulong sa kanya. Si tatay ay nalinlang ni Cheng Shan. Nalinlang ang kanyang isip. Ang ating Jingru. Mas mabuti kaysa kay Cheng Qinghe. 100 beses na mas responsable. Laging nahuhumaling si tatay sa kultura ng shaman. Sinadya kong hanapin ng isang tropa ng mga artista para sila ay mag-perform bukas sa handaan sa bahay. Sumayaw ng sayaw pang alis ng masamang espiritu. Sabihin na lang na si Cheng Qinghe ay isang maruming bagay na nakakaakit ng negatibong enerhiya. Ang handaan na ito, magsisimula na sa lalong madaling panahon. Bakit hindi ko nakikita? Bakit hindi dumating ang pangalawang anak na lalaki? Narinig ko na ang pangalawang anak na lalaki. Bagong kinilalang anak na babae mula sa probinsya. Baka naman, ay nahihiyang dumating. Pangalawang Ginoong Cheng, dumating na ang bunsong babae. Ang taong ito, si Cheng Xian. Ang pananamit ay nagpapakita ng pagkatao. Sa ganitong pagtingin, siya ang mukhang tagapagmana ng pamilya Cheng. Parang nagbago siya ng pagkatao. Siya Hua, hindi naman siguro talagang gustong makipag-agawan sa iyo. Ang posisyon bilang tagapagmana ng Cheng Group. Anong silbi ng magandang hitsura? Isang hungkag na katawan lamang. Anong alon ang kanyang magagawa? Hindi naman siguro. Sa tulong ko. Tiyak na ikaw ang hindi mapipili. Walang hiya. Ikaw. Maligayang kaarawan, Lolo. Mahabang buhay at kalusugan. Walang hanggang buhay. Tatay, mabilis magbigay galang kay Lolo. Ang suwail na anak na ito ay hindi makinig sa aking salita. Paano siya matikinig sa salita ng isang babae? Tatay. Maligayang kaarawan. Nagbigay talaga siya ng galang sa akin. Sa araw ng iyong kaarawan, narito ang aking regalo. Ibinibigay ko ang isang gintong kabayo. Binabati kita, matandang Ginoong Cheng. Sumagana ang iyong kapalaran. Mahabang buhay. Ibinibigay ko ang isang jade ruly. Ako at si tatay, nagbibigay kay Lolo ng 1,000 taong ginseng. Naway maging malusog ang iyong katawan, Lolo. Mabuhay ng 100 taon. Ano ba yung Millennium Ginseng na yan? Sa tingin ko, peke ito, di ba? Tama si tatay. Maliban kay Pangulong Huang ng medical sect. Ngayon, wala nang tunay na Millennium Ginseng. Huwag kang makinig sa kanilang pagmamayabang. Lolo, may isang bagay na nakapagtataka sa akin. Nitong mga nakaraang taon, palaging nasa bilyar ang tito. Saan siya kukuha ng pera para makabili ng Millennium Ginseng? Baka naman gusto niyang lasunin si Lolo para makamit ang mana. Base sa aking pagmamasid nitong nakalipas na panahon, ay napupuot si Lolo sa mga taong gagawin ang lahat para sa mana. Ang ginseng na ito ay hindi talaga galing kay Pangulong Huang. Ibinigay niya ito sa akin at kay King He. Ang kapal ng mukha mo. Paano ibibigay ni Pangulong Huang ang isang Millennium Ginseng sa'yo, mga tauhan? Dalhin ng family discipline. Kunin ng Peachwood staff na may ukit ng shamanic symbols. Ganun na lang ba ang tiwala mo sa akin? Paano ko naman magagawa na magbigay ng peking ginseng para lokohin ka? Walang kwentang anak. Marami ka ng beses na nandaya sa akin. Bakit bigla na lang hindi gumagalaw ang kamay ko? Ano ba talaga ang kasalanan ng tatay ko? Para maparusahan siya ng family discipline? Itong walang hiya ay binigyan ako ng peking ginseng. Malinaw na gusto niya na kunin ang buhay ko.
kapag namatay na ako, para mamanahin niya ang aking kayamanan. Ako po ay nangangako na tunay ang ginseng na ito. Nangangako. Ano ang basehan ng pangako mo? Ang ginseng na ito ay mula kay Pangulong Huang ng medical sect at ibinigay sa akin at sa tatay ko. Sa murang edad mo, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Napakadakila ng katayuan ni Pangulong Huang ng medical sect. Paano niya ibibigay ang napakahalagang ginseng na ito sa inyo? Tumigil ka na, mga tauhan. Itong walang utang na loob na anak ay palayasin. Hindi nyo na kailangang paalisin kami. Kami na ang aalis. Anak, alis na tayo. Gusto kong makipagpustahan sa inyo. Anong gusto mong ipusta sa akin? Ipusta ko na ito ay tunay na ginseng. Ang pagpusta ay nangangailangan ng puhunan. Ikaw, isang probinsyana, isang batang hamog, anong maipupusta mo sa amin? Ipupusta ko ang akin at ni Papa lahat ng shares sa kumpanya. Sige. Sasabak ako sa pastahan mo. Kung ikaw ang matalo, ililipat mo ang lahat ng shares sa pangalan mo kay Jingru. Kung ako ang manalo, ililipat mo ang lahat ng shares sa pangalan mo sa pangalan ni Papa. Maliit na bagay. Ikaw, Paano? Takot ka? Hahaha, anong takot ko? Lahat ng bisita na naririto ngayon ay magiging saksi. Sasabak ako sa pastahan mo. kukuha ako ng eksperto para magsiyasat kung tunay ba ang ginseng na ito. Hindi na kailangan. Yung puno ng medical sect. Darating na. Ang puno ng medical sect ay isang mahalagang tao. Paano? Sasabihin mo lang at darating? Dumating na si Huang, ang puno ng medical sect. Talaga palang dumating si Ji Huang. Hay, hindi ko alam na darating kayo, Ji Huang. Pasensya na at hindi ko kayo nasalubong. Ang mabait mong apo, ang nag-anyaya sa akin, para dumalo sa iyong birthday. O, siya nga pala. Siya, ay pumunta pa sa lugar ko, para humanap ng 1,000 taong ginseng para sa iyo. Natanggap mo na ba? Ano, totoo pala ang ginseng. Natanggap na. Yung, kanina lang, pinupuri ko, ang apo ko. Lolo Cheng. Ang iyong maliit na apo, ay magiging napakahusay sa hinaharap. Dapat mo siyang bigyan ng higit na atensyon. Tiyak na makakapagdala siya ng benepisyo sa Cheng Group. Salamat. Buti na lang at hindi ko naipatupad ang parusa sa pamilya kanina. Kung nagreklamo ang batang si Qinghe, talagang magagalit si Ji Huang sa akin. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang ang batang galing sa probinsyang ito ang magpapapansin. Lolo, may regalo rin si Jingru para sa inyo. O, anong regalo ang ibibigay mo sa akin? Alam ko na gusto ni Lolo ang kulturang shaman. Kaya kami ni Papa ay espesyal na naghanap ng isang inapo ng banal na babae. Siya ay magpapakita sa handaan ng sayaw na panlaban sa masamang espiritu para kay Lolo, para matanggal ang malas at maging mahabang buhay. Sayaw na panlaban sa masamang espiritu? Mukhang para sa akin yan, ano? Ang mga ginoong ito ay ang mga inapo ng banal na dalaga. Sinadya kong imbitahin sila para batiin kayo sa inyong kaarawan at para magpalayas ng masamang espiritu. Sabi nga nila, kaya nilang mahanap ang mga dumi na nakatago sa bahay para mapanatiling ligtas ang pamilya Cheng. Salamat sa pag-iisip. Pero, yung pagpapalayas ng masamang espiritu, huwag ninyong istorbohin ang mga bisita. Huwag kang mag-alala, Lolo. Marunong sila sa lugar nila. Cheng Qinghe, mamaya ipapahiya ka nila bilang masamang espiritu. Ngayon, tingnan natin kung hindi ka papaalisin sa pamilya Cheng. May masamang balak ang mga to. Gusto mo bang tulungan kita ni Papa na paalisin sila? Huwag na, papapanoorin mo na lang. Yung ibang tao kasi, gustong-gusto magpakitang gilas sa harap ng isang eksperto. Hala, siya ang nag-aakit ng masamang espiritu. Kung mananatili siya rito, tiyak na magkakagulo ang pamilya Cheng. Ano, Qinghe? Qinghe, paano ka naging masamang espiritu? Umalis ka na agad sa pamilya Cheng. Huwag mong saktan ng lahat. Talagang malas ang galing sa probinsya. Umalis ka na. Ano ng kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw, maayos naman ang aming Qinghe. Sino kayo para siraan siya? Kung hindi paalisan ng masamang espiritong ito,
hindi magkakaroon ng kapayapaan ng pamilya Cheng. Gamit ang iyong hangal na pamamaraan. Nagpanggap ka pang inapo ng banal na dalaga? Bakit kayo lumuluhod sa kanya? Isang probinsyana lang siya, galing sa bundok. Nagbigay ba siya ng anuman sa inyo? Nagpapanggap lang kayo dito. Ang maskara sa kanyang mukha ay banal na bagay ng mga shaman. Tanging ang birhen ng shaman ang maaaring magsuot nito. Tatay, ano ang nangyayari? Hindi ba't sinabi nilang mapapaalis nila si Cheng Chinghe? Bakit ganito? Mga sinungaling kayo. Tinanggap nyo ang bayad, di nyo ginawa ang trabaho. At nagpapanggap pa kayo ngayon. Gusto nyo ba nang itawag ko ang pulis? At ireklamo kayo sa pagpapakalat ng pamahiin? Ako'y nag-aral ng mga espiritu ng shaman at tradisyonal na lipunan ng ilang dekada. Ang batang ito ay talagang may taglay na espiritu ng shaman, isang uri ng banal na presensya. Tungkol naman sa mga ito, ni hindi nila alam ang mga pangunahing tuntunin ng shaman. Paano nila pag-uusapan ang pagpapalayas ng masamang espiritu? Chinghe, marunong ka sa mga ito? Kaunti lang ang alam ko. Narinig nyo ba? Maraming alam ang aming king. Napakarami. At kayo, nagdala kayo ng mga sinungaling para siraan siya. Anong balak nyo? Ako ay, gusto ko lang, na ipagdasal at palayasin ng masamang espiritu para kay tatay. Hindi ko alam na, mga sinungaling pala sila. Kung sabi mo'y para ipagdasal at palayasin ang masamang espiritu, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na pagpapala. Kaunting kaalaman lang naman ang natutunan. Nagmamagaling ka pa. Lolo, itong anting-anting na ito, kapag suot mo, magdudulot ito ng kapayapaan. Papatayin ang masasamang espiritu. Mabuti, tinatanggap ito ng iyong lolo. Chinghe, noon, anak, mali pala ang pagtingin ko sa'yo. Xiaohua, tingnan mo ang ginawa mo. Nagdala ka pa ng mga manloloko para siraan ang aming Chinghe. At gusto mo pa siyang paalisin. Tatay, alam kong nagkamali ako. Hindi ko rin alam na mga manloloko pala sila. Ako rin ay biktima. Lolo, kahit na mga manloloko ang mga iyon, ang sayaw ni Cheng Chinghe ay hindi naman siguradong tunay, di ba? Batang babae, itong mga hakbang ng sayaw ng shaman at ang paraan ng pagsamba ay puno ng amoy ng sinaunang tradisyon. Yung mga manlolokong kanina, kahit 1,000,000 bahagi niya, ay hindi nila maabot. Ginoong Cheng, ang apo ninyong ito, may kakayahan. Kung maipapakilala ko sa lahat ang kultura ng shaman priestess, iyon ay isang karangalan at tungkulin ko. Sina Ginoong Liho at Ginoong Huang ay parehong nagsabing may kakayahan si Chinghe. Mukhang ang paglilipat ng 10% sahod sa kanyang mga kamay ay isang matalinong desisyon. Kailangan ko siyang palakihin ng maayos. Sabi ko sa inyo, magaling ang aming kinghe. Kanina, may nagsasabi pa, na galing sa probinsya ang aming kinghe at walang alam sa mga patakaran. Ngayon alam na nyo, ito ang tunay na kakayahan. Lolo, hindi ko alam kung nagustuhan ninyo ang sayaw ng priestess. Gustong gusto ko, sobrang gusto ko. Kung gayon, Lolo, kailan ninyo maibibigay ang sahod ng tiyuhin ko sa aking tatay? Ito, Tay, hindi naman pwedeng dahil lang kay Cheng Jingru, sa maliit na pangyayaring ito, ay makakalimutan na natin ang pustahan. Si Huang mismo ang nagpatunay, na tunay ang Millennium Ginseng na ito. Chinghe, ito ay medyo malaki ang pastahan. Palitan na lang natin, ano sa tingin mo? Tay, paano mo naman nasisiraan ng pangako? Lolo, kahit anong ibigay mo, gusto ko po. Mukhang kailangan pang maging tagapagmana ng pamilya Cheng si Papa. Kailangan niyang magkaroon ng mas malaking puwang sa puso mo, Cheng Xiaohua. Huwag mo sana akong bigyan ng dahilan para magalit. Chinghe, ngayong araw, ay nagbigay karangalan sa pamilya Cheng. Balak kong, ibigay sa iyo ang mansyon, sa timog ng lungsod, na nagkakahalagang 1 bilyon. Wow, 1 bilyon. Ang laki naman ng ibinigay ng matanda. Maraming salamat, Lolo. Patuloy akong magsisikap para sa Cheng Group. Kahit hindi ko nakuha, ang shares ni Kuya, bihira lang, magbigay ng ganyan ang matanda. Lolo,
Sa handaan mong ito, matagal at maingat na inihanda ni Papa. Nangangahas ang apo mo na humiling na bigyan mo rin ng kahit ano si Papa. Siyan, dahil sa anak mong babae, pansamantala kong, ibabalik ang posisyon mo sa kumpanya. Sa hinaharap, dapat kang mag-aral ng mabuti, ng pamamahala ng kumpanya. Dadalhin kita, para makilala ang mga tao, at lumawak ang iyong kaalaman. Halika na. Ang tunay mong anak na babae ay talagang magaling. Nagawa pa niyang bigyang pansin ni Ji Cheng ang pangalawang anak. Sa tingin ko, hindi magtatagal ay malalampasan ka na ni Ji Cheng. Hindi ko inaasahan. Napapayagan ni Lolo na bumalik si Cheng Shan sa kumpanya. Ang swerte niya naman. Kahit reputasyon ng kumpanya ay hindi na alintana ni tatay. Akala mo ba nakapasok siya sa poor management dahil lang sa swerte? Baka dahil kay Cheng Ching He? Simula nang bumalik si Cheng Ching-he. Una, nakuha niya ang 10% ng shares. Pagkatapos, nakuha niya ang suporta ng head ng medical department at Master Leo. Ngayon naman, tinulungan niya si Cheng Xian na makapasok sa poor management. Hindi na siya dapat pabayaan sa tabi ni second brother. Kung hindi, magiging malaking problema siya sa hinaharap. Pero ginawa natin siya ng masama noon. Babalik pa kaya siya? Kahit papaano, siya pa rin ang iyong tunay na anak. Magsalita ka ng magaganda. Magpapalambot yon ang puso niya at susunod na sa'yo pabalik. Sige, gagawin ko na. Young Master, nakauwi ka rin. Sa mga araw na wala ka, naiiyak si Young Miss sa pag-aalala, sa'yo. Umiyak si King He. Gaano kaya siya kalungkot na wala ako? King, miss mo na ba si Papa? King, bakit mo tinitingnan? Mga lumang proyekto ng kumpanya, wala nang silbi yan. Sabi ni Lolo, dapat maraming proyektong sasalihan para handa sa biglaang krisis ng kumpanya. Pero marami akong bagay na hindi naiintindihan. Papa, napakagaling mo. Pwedeng sagutin mo ang mga tanong ko? Ang cute-cute talaga ni King He pag ganito. Bihira lang siyang humingi ng tulong sa akin, kailangan kong galingan para sa kanya. Sige, ako na. Huwag kang mag-alala, King He. Ano man ang problema, ako ang bahala. Talaga nga, si Papa mas mahilig sa lambing kaysa sa pagsuway. 2 taon na ang nakalipas, bakit kaya tinalikuran ng kumpanya ang isang proyektong real estate na nagkakahalaga ng 100 milyon at gumastos pa ng 1 bilyon para mamuhunan sa isang tiwangwang na lote? Yung tinanong mo sa akin noong isang araw, King He, nasa proposal na yan lahat. Pero ang problema, hindi naman ako kasali sa mga proyektong yon. King He, bakit hindi na lang maghanap si Papa ng training class para sa'yo? Anong ginagawa ninyo rito? Ate, kung may hindi ka maintindihan, pwede mong itanong kay Mama. Doktor sa finance si Mama. Kung uuwi ka na lang, para ka pa bang mag-e-enroll sa training class? Tama siya, King He. Narito ako ngayon para sunduin ka at pauwiin. Ano mang hindi mo maintindihan, ako na ang magtuturo sa'yo anumang oras. Nagkukunwari lang akong hindi alam para lang mapilitan si Papa na mag-aral ng mabuti. Wala kayong karapatang makialam. Aha! Pala despedida pala kayo. Umalis kayo. Huwag ninyong subukang. Kunin ang anak kong mahal. Masyado palang takot si Papa na umalis ako. Pwede kong gamitin to. Hindi na kailangan. Si Papa ko rin naman ang magpapaliwanag sa akin. Hindi ba, Papa? Siyempre naman, si Papa, ang eksperto sa mga bagay na yan. Hoy, King, may binili ako para sa'yo, isang shaman hat. Hintayin mo, kukunin ko lang, tapos isa-isa kong ipapaliwanag ng maayos sa'yo ang mga konseptong yan sa finance. Ayos lang ba? Saglit lang. Sige. Tay, may itatanong ako sa'yo na kailangan agad. Ano ba yan? Bakit ka ganyan kabahala? Seryoso, may isang bagay talaga akong sobrang importante at kailangan agad na itatanong sa'yo. Sabihin mo, noong nakaraang 2 taon, bakit mo binili yung lupang yon na walang kwenta? Ang mga bagay sa kumpanya, hindi mo naman pinapansin. Kung papasukin kita sa poor management, malulugi ang buong kumpanya. Sagutin mo na lang ako. Kung hindi mo pa ako sasagutin, maagaw na sakin ang anak kong babae. Maaga ng sino? Huwag mo nang itanong kung bakit. Diretso mo na lang sabihin sakin. Hindi ba ayos na yon? King, noong namuhunan ang lolo mo sa lupang walang kwentang yon, para makipag-collaborate siya sa ibang grupo. Kahit na, hindi ganoon kalaki ang kita sa ngayon, pero sa pangmatagalan,
malaki ang magiging kita. Ang galing mo talaga, tatay. Siyempre naman, ang tatay mo, kahit na hindi, namamahala ng kumpanya, alam na alam niya, ang lahat ng bagay, tungkol dito. Kaya Kinghe, kung may tanong ka man sa hinaharap, sabihin mo lang sa tatay mo. Okay, ayos na ang problema. Ako ang bahala sa anak ko, hindi na kailangang pakialaman, ng ate. Kung ganon, si King, kami ng kapatid mo, bumalik na lang kami bukas. Tara na. Pagod ka na ba sa pag-aaral, Kinghe? Tingnan mo, ito, binili ko para sa'yo, sombrero ng shaman. Gusto mo ba? Mukhang epektibo talaga ang ganitong paraan para matuto ng kusa si tatay. Gusto ko ito. Pero, may hindi pa rin ako maintindihan dito, tatay. Kinghe. Anak, may inihanda pa akong mga regalo para sa'yo. Hintayin mo, kunin ko na para sa'yo. Ngayon, totoo na talaga. Sige, magsulat ka lang, wag mo na akong intindihin. King, halika. Tingnan mo tong damit. Gusto mo ba? Gusto ko. Bagay na bagay sa'yo. At yung tanong kanina, ipapaliwanag ko sa'yo. Ah, ganun pala. Gets ko na. Tung kay Papa, ano naman tong kahulugan nito? Tingnan mo tong kay Papa, tong utak na to, meron pa akong isa pang, napaka-importanteng regalo, para sa'yo, sandali lang ha. King. Papa? Tong isa naman, ano naman tong kahulugan nito? Kukuha pa ko ng isa pang regalo para sa'yo. Papa, halos lahat na ng bagay dito ay binigay mo na sa akin. Kahit na makumpleto natin ang Dragon Balls, hindi naman natin matawag si Shenlong. Aray. King. Sumasakit yung tiyan ko, hintayin mo ko, magkurlang ko, tapos ipapaliwanag ko na, hintayin mo ko. Ano naman yung hindi mo naiintindihan? Maglagay ka ng opisina para sa akin sa kumpanya. Kailangan kong seryosong matutunan kung paano pamahalaan ang kumpanya. Baka naman. Magbabago ka na nga talaga. Elenan. Kung hindi ako magbabago, mawawala sa akin ang anak kong babae. Presidente Cheng, ito na po, ang inyong opisina. Maganda. Mauna ka na. Sige po, Presidente Cheng. Kinghe, kamusta? Satisfied ka ba? Sobrang satisfied si Chinghe. Mula ngayon, kailangan kong matuto, pamahalaan ng maayos ang kumpanya. Hindi ko pwedeng mawala si Kinghe. Tung batang to, baka naman talagang dahil kay Chinghe na tong batang to kaya nagbago? P. Tangina. Binigyan pa ni Lolo ng opisina sa core management, si Cheng Sian. Anong karapatan niya? Anong karapatan niyang umapaw sa akin? Jingru, bilis, kausapin mo si Papa, pakiusapan mo. Papa, huwag ka na pong magalit. Kumusta? Si Cheng Chinghe. Wala man lang siyang balak na umuwi. Ayaw na talagang umuwi ni ate. Pinaalis pa kami ni Uncle. Aba, mga api ng mga tao ko. Bukas, kakausapin ko si Lolo. Titiyakin kong magkakamit kayo ng hustisya. HMP, minsan isang buwan lang ang family dinner. Huli pa siya. Talagang mahirap baguhin ang ugali ng isang tao. Pa, ganyan naman talaga si second brother. Hindi pa rin po ba kayo nasanay? HMP. Akala ko, nang pumasok siya sa core management, inaakala ko na magbabago na siya. Pero ganoon pa rin pala siya. Nakakahiya talaga sa pamilya natin. Lolo, huli po kami, hindi dahil naglalaro si Papa, kundi dahil abala siya sa mga gawain sa kumpanya. Simula nang maging parte si Papa ng core management, hindi na siya naging pabaya.
Dahil yan kay Chinghe. Halika, maupo ka na. Tama si Papa, ang galing-galing ng anak namin, si Chinghe. Halika, dito ka sa tabi ni Papa. Kuya, anak ko na ngayon si Kinghe. Wala ka ng kinalaman sa kanya. Ikaw. Sige na, halika, handa na ang pagkain. Ngayon, pagkatapos magbago ng kapatid mo, parang may pagkaama na siya. Oo nga. Noong mga panahon na iyon, nagkasala siya dahil sa kalasingan. Hindi ba't may babaeng kinainan niya? Kung nagpakasal siya noon, sa ngayon, may sarili na sigurong anak. Malinaw na ikaw ang may pakana. Lasing lang ako noon. Hindi ko magagawa yon. Tama na, huwag nang balikan ng nakaraan. Siguro yung pangyayaring yon, kailangan ninyong pag-usapan. Anong ibig mong sabihin? Kapatid, baka hindi mo pa alam. Yung babae, ipinanganak na, ang anak mo. Anong sinasabi mo, tatay, kung patuloy mo pa ring hahayaang manatili si Sian sa core management? Baka kapag lumabas siya, ang Cheng Group ay muling mapapasok sa krisis ng publisidad. Noong panahong iyon, malaki ang naging pagkawala. Sian, ikaw. Lolo, naniniwala ako kay Papa. Naniniwala akong hindi niya gagawin yon. Chinghe, ang usaping ito, hindi ka dapat makialam. Ako, Tumahimik ka. Kung may problema sa akin ka lumaban, huwag mong sigawan ang anak ko. Ikaw. Walang hiya ka, ang pinaghirapan kong kayamanan sa buong buhay ko. Hindi ko hahayaang masira sa'yo. Sa tingin ko, suwail ka talaga. Kahit anong gawin, hindi ka magbabago. Mabuti. Sa isip mo pala, ako ay isang tunay na salbahe. Kung ayaw mo, akong papasukin sa grupo, gagawin ko ang gusto mo. Aalis na ako, ipagkakalat ko, na si Cheng Shan ay isang manyakis at may anak sa labas. Nagwawala ka, mga tauhan. Palayasin nyo siya. Disiplinahin nyo. Lolo. Papa, Natatakot ka na ba, Chinghe? Pinili mo ang tatay mong. Siguradong nagsisisi ka na. Kung gusto mong bumalik ngayon, pwede naman. Basta, makinig ka kay Jingru. Ayos na iyon. hindi ako babalik. Pinagmamalupitan mo ang papa ko, babayaran mo yan. Masakit pa ba? Huwag kang mag-alala, Kinghe. Sa iyong pagmamahal at pag-aalaga. Hindi na masakit ang tatay. Ikaw lang ang nahirapan, ang matagal mong pinlano para sa akin. Nasayang ang lahat ng pagsisikap. Tatay, magpagaling ka ng maayos. Sinisiguro ko sa iyo, Chinghe, kahit ano ang mangyari, ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Cheng, tiyak na sa iyo. Binibini. Tatay, magpahinga ka ng mabuti. Ang ipinagawa kong investigasyon. Kumusta na ang investigasyon? Binibini. Ang babaeng binanggit ng panganay na Ginoo, totoo ngang nagkaanak, nakipag-ugnayan na ako, maaari nang gawin ngayon, DNA testing. Mabuti. Ang ipinagawa ko sa iyo, si Cheng Xiaohua at Yang Kaiyun? Binibini, ang kilos ng panganay na Ginoo, hindi ko talaga mahanap. Pero, ang Panginoon sa mga nakaraang araw, palaging pumupunta sa Liubuang Bar, kapag wala ang panganay na Ginoo sa bahay, hindi siya umuuwi ng gabi. May katiwalian dito. Samahan mo akong tingnan. Opo. Sigurado ka ba dito? Sigurado, ang Panginoon sa mga araw na ito, halos araw-araw pumupunta. Mabuti. Si Yang Kaiyun ay naglakas loob. Mag-order ng male model sa bar. Ganito ang nakakaapekto sa reputasyon ng kumpanya. Kung ang lolo at si Cheng Xiaohua malaman, hindi ko alam kung gaano kagulo. Putang ina mo. Simula ngayon, lumayas ka sa pamilya Cheng. Wala kang madadalang kahit ano. Tatay. Xiaohua, mag-asawa tayo. Nakikiusap ako sa'yo. Ipagmakaawa mo ako kay tatay. Maghihiwalay na tayo ngayon. Mga tauhan,
Dalhin niyo siya sa probinsya. Mula ngayon, hindi ka na muling makakatapak sa pamilya Cheng. Xiaohua. Xiaohua, hindi mo pwedeng gawin to. Xiaohua. Lolo, natuklasan ng apo ninyo na 2 taon na ang nakalipas. Ang totoo tungkol sa pagkalasing ni tatay. Inamin ng babaeng yon. Lahat ay utos ni Cheng Xiaohua. At ang apo ninyo ay nagpa-DNA test din. Ang batang yon ay talagang hindi anak ni tatay. Ikaw ang may gawa ng lahat ng to. Isa-isa kayo, walang pahinga ang binibigay niyo sa akin. Lolo, si Chio at ang pamilya niya, napakaraming kasamaan ang ginawa. Hindi ba't dapat silang parusahan? Ngayong nag-aaway ang magkapatid, ang maaapektuhan ay ang interes ng Cheng Group. Si Chinghe naman ay nakabantay. Mas mabuti, panatilihin muna siya. Simula ngayon, lahat ng shares mo ay ililipat sa pangalan ni Sien. Ang iba, pagkatapos ng usap-usapan. Tatay, Lolo, walang parusa? walang hiya kang anak, ikaw. Makalipas ang 2 araw, ang pamilya Cheng ay dadalo sa press conference ng Shen Group. Kalimutan na natin ito. Lolo, hindi ako kontento sa resulta. Chinghe, makalipas ang 2 araw, kung makakakuha si Sien ng investment mula kay Chairman Shen, papayag ang lolo sa'yo. Ibibigay ang posisyon ng tagapagmana sa kanya. Usapang tapos na. Dahil lamang sa salita ni Cheng Xiaohua, pinarusahan ng tatay ko sa ilalim ng batas ng pamilya. Ngayong may matibay na ebidensya, si Cheng Xiaohua ay wala pa ring nangyari sa kanya. Napakapaborito. Paano ko pa maaasahan ang pag-asa sa kanya? Kailangan kong magmadali, makipagtulungan sa iba, at magtayo ng sariling negosyo. King, ito. Paano na ipadala sa akin ni Papa ang stock documents ni Cheng Xiaohua? Dahil sinabi ko kay Lolo na 2 taon na ang nakalipas, ang nangyari nung lasingkat nagkalito-lito, si Tio ang may pakana noon, kaya ibinigay na ni Lolo ang shares ni Cheng Xiaohua sa'yo. Tutu, ang galing mo pala. Papa, huwag kang masyadong maggalak. Hindi pa naman ganap na ipinag-utos ito ni Lolo. Kapag humupa na ang gulo, malamang ibabalik pa rin kay Cheng Xiaohua ang shares. Talagang may kinikilingan si Lolo. Kahit na si Cheng Xiaohua ay nakasira, sa interes ng grupo, ayaw pa rin, parusahan siya ng matanda. Papa, huwag kang malungkot. Nandito naman ako. Alam ko naman, ikaw lang talaga ang aking mahal. King, ang tatay mo, hirap na hirap magkaroon ng emosyonal na sandali sa'yo. Sige, usapang seryoso. May problema tayo sa loob at labas, kaya kailangan nating magmadali maghanap ng bagong daan. Anong bagong daan? Sabi ni Lolo, kung makakuha ka ng pamumuhunan mula kay Chairman Shen para sa Cheng Group, ibibigay niya sa iyo ang posisyon ng tagapagmana. Pero sa tingin ko, hindi ito mapagkakatiwalaan. King. Hindi. Ang tatay ko, kahit na masyadong praktikal, ay naninindigan pa rin sa kanyang mga salita. Ang nasa loob hindi nakakakita. Alam mo namang hindi ka minamahal ng pamilya mo, Papa, pero ayaw mo pa rin maniwala. Pagkatapos ng 2 araw, sa pagtatapos ng press conference, malalaman natin ang katotohanan. Elenan. Nandyan si Chairman Shen. Ang sino mang makakuha ng partnership ni Chairman Shen, ang posisyon ng tagapagmana, ay mapupunta sa kanya. Ako ang karapat-dapat na tagapagmana. Papa, pupunta rin tayo. CJ. Tara. Magandang araw po, Chairman Shen. Oy, anak mo ba ito? Elenan. Ang ganda at cute naman niya. Sakto, nandito rin ang anak kong si Jinbro. Pumunta ka, maglaro kayong dalawa. Tara, maglaro tayo. Hindi nakakapagsalita ang anak kong babae. Medyo mahiyain siya. Pasensya na. Pipi pala siya. Ganito pala. Ang pagpapalaki sa pamilya Cheng. Si Shen Yu ang aking nag-iisang anak. Siya ang tanging tagapagmana ng Shen Group. Kahit na habang buhay, siyang hindi makapagsalita. Hindi ko hahayaan na hamakin siya ng sinuman. Chairman Shen, mga anak na babae, sa ibang pamilya rin naman mapupunta yan. Alagaan mo na lang. Pero ang tagapagmana, dapat sa anak na lalaki ibigay. Bakit hindi ka na lang magkaroon ng anak na lalaki habang bata ka pa? Napakakipot ng pag-iisip. Sino ang nagsabing mga lalaki lang ang pwedeng mamuno? Kami namang mga babae, kaya rin naming magtagumpay sa aming mga karera. Anak ka ng sinong mayaman? Siya, apo kong babae, kakahanap ko lang. Cheng Chinghe ang pangalan niya.
Kumusta po, Shendong? Lanan, Kumusta? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Marunong din pala siya ng sign language. Pwede. anak kong mahal. Anong ginagawa ninyo? Papa, magkaibigan na kami ngayon. Mabuti. Ikaw si Cheng Ershao. Sa itsura mo, para kang isang batang lalaking may maliwanag na kinabukasan. Mukhang hindi totoo ang mga chismis. Sobra naman po ang papurin nyo, Shendong. Ako rin, dahil lang talaga, sa pagkakaroon ng anak kong babae. Tinuruan ako ng anak ko, Shendong. Isa lang din ang anak ninyong babae. Tama. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakipaglaro siya sa kaibigan. Yun pala ang mute miasma na binanggit sa lumang aklat ng shaman. Si Miss Shen, nasaktan ang lalamunan niya dahil sa mataas na lagnat. Nagbara ang maruming hangin, kaya hindi siya makapagsalita. Tama, noong bata siya, talagang inatake siya ng mataas na lagnat. Pagkagising niya, hindi na siya nakapagsalita. Hindi ko inaasahan. Ikaw na maliit, marunong ka pa ng medisina. Sayang lang, sinubukan ko na ang lahat ng paraan, pero hindi ko nagamot ang pagkawala ng boses ni Yue. Shendong, kung magtitiwala lang kayo sa akin, talagang magagamot ko si Shen Yue. Mapapasalita ko ulit siya. Totoo ba? Dahil, Ikaw na isang babae lang, makakapagpagaling ka ng pipi, huwag kang mag-aksaya ng oras. Anong sinasabi mo? Ikaw ang ikinahihiya ko. Ang batang si Chinghe, kung hindi gagaling, baka lalo pang masira ang tao. Ikaw. Naniniwala ako kay Kinghe. Sabi niya kaya niyang pagalingin. Tiyak na magagaling niya. Ginoong Shen, pahintulutan ninyo akong subukan. Ito, Handa ka bang hayaan akong tulungan kang gamutin ang iyong pagkatahimik? May tiwala akong mapapagawa ko sa iyo tulad ng isang normal na tao magsalita. Tatay, gusto kong magsalita. Handa akong maniwala kay Chinghe. dahil gusto ni Yue na magamot, hayaan mo siyang magamot. Batang Kinghe, ituturing ko na lang itong para sa aming Yue, naging kaibigan kita. Ngunit kailangan mong pangakuan, huwag mong saktan si Yue. Ginoong Shen, huwag kayong mag-alala. Yue, mabait ka. Isusuot ko mamaya ang maskarang ito at sumayaw kasama mo ang kampana ay aawit. Kaya nitong ihipalayo ang maruming hangin sa iyong lalamunan. Gasuklay na buwan. Nakabitin sa bintana. Manika ng ulap mabilis na lumayo. Yue, ulitin mo pagkatapos ko. Tatay! Tatay, naririnig mo ba akong nagsasalita? Yue, ikaw, talaga bang gumaling na ang iyong lalamunan? Mabilis. Mabilis, hayaan ang tatay na tingnan mabuti. Yue, Ginoong Shen, huwag magmadali. Basta ibigay ko kay Binibining Shen patuloy na gamutin, tiyak na babalik siya sa normal. mabuti. Maraming salamat sa iyo. Pangalawang Ginoong Cheng, hindi inaasahan. Mayroon ka palang, anak na babae na napakagaling sa medisina. Dapat pangalagaan ng mabuti. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng malaking tagumpay. Iyon ay, kung may sarili akong kumpanya. Kung gayon si Kinghe, tiyak na magiging pangunahing tagapagmana. Mula noong unang panahon, ang mga babae ay hindi huli sa mga lalaki. Ginoong Shen, ang mga babae ay maaari ring magmana ng negosyo ng pamilya. Ang galing ng batang ito. Kung gayon, inihahayag ko ang inyong Cheng Group, ang siyang pangunahing kasosyo. Mabuti. Maraming salamat, Ginoong Shen. Maraming salamat. Nakakuha na ako ng kontrata para sa kumpanya mula sa Shen Group. Dapat sa tatay ko na ang posisyon ng tagapagmana. Hindi pwede. Tay, ang posisyon ng tagapagmana ay akin talaga. Lolo, kung ibibigay mo sa kanya ang kumpanya, ang daang taong pundasyon ng pamilya Cheng ay siguradong mawawasak. Papa, sa mga nakaraang taon, nagsusumikap ako ng husto. Sa buong kumpanya, wala namang naging problema. Kung ibibigay mo sa kanya ang kumpanya, parang pagsusugal lang yan. Hindi mo pwedeng gawin yun. Walang problema, tito, kung ganyan ang sasabihin mo? Hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Papa, ang pagsisikap at pagbabago ko sa mga nakaraang buwan, hindi mo ba napapansin? Hindi ba't napagkasunduan na ang makakakuha ng kontrata, ang siyang magiging tagapagmana? Papa, matagal na naging pabaya si Sien. Kahit si Chinghe ang bahala, hindi madaling baguhin yun.
Pero ngayon, ang kontrata sa pamilya Shen ay nakuha na natin. Ang kumpanya, mas mabuting ipagkatiwala kay Xiao Hua, mas sigurado yun. Gayunpaman, hindi nito mabubura ang katotohanang matagal ka nang naging pabaya. Sa tingin ko, ang posisyon ng tagapagmana ay pansamantalang kay Xiao Hua muna. Ganun nga ang nangyari. Ano na, tol? Kahit anong gawin mo, hindi mo talaga kayang talunin ang kuya mo. Pa, sa paningin mo ba, puro interes lang ang mahalaga? Wala bang katarungan? Pinaghirapan ko ang negosyong ito ng ilang dekada, ang aking itinayong imperyo. Hinding-hindi ko pahihintulutang masira sa'yo. Lahat ng tao, sinasabing isa kang bulakbol. Kung sakaling, ipagkatiwala ko pa sa'yo ang grupo. Hindi ko alam kung gaano karaming chismis ang aabutin ko pagkatapos kong mamatay. Ang bagay na ito ay tapos na. Sa isip pala niya, ganito pala ako kababa. Papa, kung ganito na ang sitwasyon, kailangan nating gumawa ng hakbang. Dahil tayo ay naapi, dapat nating kunin ang nararapat sa atin. Tara na. Papa? Anong nangyari sa iyo? Hay, Kingi. Sabihin mo sa akin, wala ba talagang kwenta ang papa mo? Dinala mo ako, nagsumikap tayo ng matagal, pero wala tayong nakuha. Papa, sa paningin ko, ikaw ang pinakakarapat-dapat na tagapagmana. Pero, kahit anong sikap ko, ipinagkatiwala pa rin ni Papa ang grupo kay Chen Xiaohua. Kung hindi tayo tanggap dito, may ibang lugar na magiging bukas sa atin. Papa, ang pakikipagtulungan sa Shen Group ay pinaghirapan natin. Kaya natural lang na susunod ito sa atin. Ang ibig mong sabihin, Umalis tayo sa Cheng Group at magtayo ng sarili nating malaking tagumpay. siyan, ilang araw lang ang nakalipas. Bakit ang lungkot-lungkot mo na? Uncle Shen, nahuli ka. Chingy, kayong dalawa ay matagal nang nag-usap. Tama. Pagkatapos ng press conference, naisip ko na baka hindi tumupad si Lolo sa pangako. Kaya ako mismo ang lumapit kay Uncle Shen. Hindi ka ba, ang anak ni Second Young Master Cheng? Nasaan ang tatay mo? Hindi ko siya kailangan. Uncle Shen, gusto kong makipagnegosyo sa'yo. Nakakatuwa naman. Anong negosyo ang gusto mong pag-usapan? Pagkatapos ng 2 araw, kung hindi maging tagapagmana ng Cheng Corporation ang tatay ko, gusto kong dalhin ninyo ang proyekto at sumama sa amin. Kami ng tatay ko ay magtatayo ng sariling kumpanya. At ang sakit ng anak ninyong babae, gagawin ko ang lahat para magamot. Sige, gusto kong makita kung si Lolo Cheng ay talagang walang mata at kayo ang pababayaan. Lahat ito ay magandang ideya ni Kinhe. Ako ang maglalaan ng puhunan at ang koneksyon ng Shen Group. Kayo naman ang mag-iisip. Tayong lahat, magtutulungan para itayo ang Kinyu Group. Ano sa tingin nyo? Tatay, ang Qingyue Group ay lugar na para lang sa atin. Naniniwala ako na mas magiging maayos kaysa sa Cheng Corporation. CJ, Aray, mula ngayon, ang kumpanyang ito ay akin na. Hahaha. Tatay, kahit na umalis na siya sa pamilya ngayon, pero yung babaeng yun, tunay na anak mo pa rin siya. Paano kung hanapin kanya balang araw? Anong mangyayari sa akin? Huwag kang mag-alala. Ikaw ang bagtong na prinsesa ng pamilya natin. Tungkol naman sa magkapatid na yon. Sila ay wala na lang, parang asong ulila. Boss, may masamang balita. Anong masama? Kakakakuha ko lang ng kontrol sa kumpanya. Mas mabuti pa nga, mula ngayon, tiyak na lalago ang negosyo natin. Hindi po, boss, kanina lang. Biglang tinihil ng Shen Corporation ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin. Paano pwedeng mangyari yon? Ikaw talaga. Nagsisimula pa lang ang laro. Ang unang hakbang ay sakupin ang pangunahing industriya ng Cheng Group. Pagkatapos, palakasin ang sariling industriya ng pangangalagang medical. Bakit tinihil ang pakikipagtulungan? Cheng Qinghe, hindi ba't gumaling na ang kanyang anak na babaeng Pipi? Bakit, ayon kay Jishen, isang tinatawag na CEO ng Qingyu Group, ang nag-utos sa kanya na gawin ito? Qingyu Group, tingnan mo, Ji Cheng. Kamakailan ay natuklasan ng Bureau of Supervision na si Cheng Xiaohua, pangulo ng Cheng Group, ay lihim na nakipagsabuatan sa mga Hapons at nagnakaw ng 10-10 bilyon. Ang kumpanya ay maaaring magbangkarote. Sino talaga ang may gawa nito?
ang panganay na anak ng Cheng Group, na si Cheng Xiaohua, ay lihim na nakipagsabuatan sa mga Hapones, at naglustay ng pondo ng publiko. Ang Bureau of Internal Revenue at Securities Commission, ay nagsimula ng investigasyon. Kami ay mga empleyado ng Chengxi Group. Nakita namin na totoo ba, ang triple hiring sa kumpanya natin. Totoo. Gusto kong mag-apply bilang secretary ni Cheng Xiaohua. Ako rin. Ako rin. Kingi. Lahat ng ito ay ideya mo. Oo, Papa. Sumabog ang iskandalo sa Chengxi Group. Negatibong balita kay Cheng Xiaohua ay kumalat sa lahat. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makuha ang mga empleyado nila. Talagang anak ko. Matalino at ang cute-cute. Kaibig-ibig. Papa, bitawan mo. Paano mo na isakatuparan ang pagkuha sa grupo? Naglakas loob kang makipagsabuatan sa mga Hapones ng palihim. Sa loob lamang ng isang linggo, ang Chengxi Group ay may 80% ng mga empleyado na umalis. Lolo, huwag niyo na pong pagalitan si Papa. Kasi si Papa ay kakakuha pa lamang ng kumpanya. Marami pa siyang hindi masyadong nauunawaan. Pa, nakikiusap ako, tulungan niyo po ako. Mag-isip po kayo ng paraan. Napakarami kong utang. Kung hindi ko mababayaran, makukulong ako, pa. Sa puntong ito, ano pa bang magagawa ko? Lolo, kung ibibigay niyo sa kanya ang kumpanya, ang daang taong pundasyon ng pamilya Cheng ay masisira sa isang iglap. Ang pamilya Cheng. Tapos na. Tatay. Ang tagal mo nang namamahala sa kumpanya. Marami ka sigurong kakilala. Kaya mo akong iligtas. Tatay, ako ang tunay mong anak. Kailangan mong humanap ng paraan para mailigtas ako. Oh, Lolo, pakiusapan mo na lang sila. Iligtas mo ang tatay ko. Tang-asteris ka talaga. Kung ngayon ka hihingi ng tulong sa kanila, parang ipinapalo mo na lang sa buong mundo na ang Chengxi Group natin ay wala ng kapangyarihan. Paano mo ba talaga na-offend ang mga yon? Ang Chengxi Group. Ang dahilan kung bakit tayo sinadya nilang pag-initan. Sinadya nilang pag-initan? Nagpahayag na ang chairman ng Chengxi. Sinasabi niya kung sino man ang maglakas loob na tumulong sa pamilya nating Cheng ay kalaban na nila yon. Cheng Xiaohua, Cheng Xiaohua. Paano mo ba talaga na-offend ang mga yon? Ayon kay Chairman Shen, may isang tinatawag na CEO ng Qingyu Group ang nag-utos na gawin ito. Qingyu Group? Tama, sila nga iyon. Qingyu Group. Bakit hindi ko kailanman narinig ang kumpanyang iyon? Mukhang kailangan kong dalawin sila. Manatili ka lang dito sa bahay. Kapag natapos na itong bagay na ito, pagkatapos nito, pag-uusapan natin ng maayos. Kingi, sa tingin mo ba talagang si tatay ay babalik para hanapin tayo? Huwag kang mag-alala. Kung gusto niyang mabuhay ang Chengxi Group, kailangan niya itong pangalagaan. Siguradong babalik siya. Bumalik na talaga sa akin ang tatay ko. Mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Tara na, tatay. Sasalubungin natin siya. Ang Qingyu Group na ito, nakapagpalawak ng ganito kalaki sa maikling panahon, hanggang sa ganitong kalaking antas. Sino ba talaga ang gustong makipagkumpetensya sa pamilya nating Cheng? Lolo? Qinghe, bakit nandito ka? Lolo, saan po ba kayo pupunta? Sasamahan ko kayo. Paano mo nalaman? Napupunta ako sa ikaapat na palapag. Lolo, kamusta naman po ang pamilya natin nitong mga nakaraang araw? Yung iskandalo ng pangangaliwa ni Yang Kaiyun, yung pakikipagsabuatan ni Cheng Xiaohua sa mga Hapones, at ang pag-abuso sa pondo ng kumpanya. Mukhang malapit nang bumagsak ang Cheng Group, di ba, Lolo? Kailan mo babalak ipamana ang grupo? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tatay. Hindi ba sa tingin mo, ang pangalang Qingyu Group ay napakaganda? Qingyu. Qinghe. Kayo pala ang may-ari ng kumpanyang ito. Kayo talagang dalawa ang may kagagawa nito. Ang galing ng Qingyu Group. Ngayon naiintindihan ko na. Ang gusto ninyong dalawa ay wasakin ng aming Cheng Group. Gusto ninyo siyang live-in. Nalilito na po kayo. Ang sumira sa Cheng Group, hindi ba't palaging iyong paborito mong panganay na si Cheng Xiaohua? Bakit ka pumunta rito para sa amin? Aming mag-ama ay mag-away. Dahil lang ba hindi ko ibinigay sa iyo ang mana, kaya ka gumanti sa aming Cheng Group. Mali ka, Lolo. Binalaan ka namin ni Papa. Huwag mong ibigay ang grupo kay Cheng Xiaohua.
Pero masyado kang pabor sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Ikaw, para sa kapakanan ng grupo, para sa sarili mong pride, ay nagbinibingihan, kaya hindi namin kasalanan ito. Kayo talagang dalawa. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ang gusto lang namin ay isang, patas at walang kinikiling ng hustisya. Bilang miyembro ng pamilya Cheng, dapat sundin ang patakaran ng pamilya. Ang may kakayahan ang dapat magmana, at ang sumira sa grupo, dapat umalis sa Cheng Group. Sian. Alam kong galit ka sa akin, sa loob ng matagal na panahon, pero si Xiao Hua ay ang panganay ng pamilya Cheng. Siya ang iyong tunay na kuya. Tunay na kuya. Panganay, kung maganda ang sasabihin, siya ay akin, kapatid na magkaiba ang ina, kung masasama ang sasabihin. Siya ay isang hindi kayang, ilantad na anak sa labas. Ikaw. Tatay, huwag kang magkunwari, sasabihin ko sa'yo, hindi ako susuko, sa anak sa labas na yon. Tatay, parang may sakit si Lolo. Tatay. Kahit na laging pinapaboran ni Lolo Cheng si Cheng Xiaohua, pero kahit papaano, mahalaga pa rin siya sa'yo, tatay. Kahit gusto kong hayaan siyang magdusa, pero kung mamatay siya, masasaktan din siguro ang puso mo. 'Di ba? Tatay, maghanap ka na ng tao para dalhin si Lolo sa ospital. CJ. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tatay, okay ka na ba? Okay na ako. Kahit medyo pasaway si Sien, pero simula nang dumating si Chinghe, unti-unti siyang nagbabago. Siguro, hindi ko dapat pinaboran si Xiao Hua, at pinabayaan si Sien. Sien, ikaw, ay lumaki na, may sarili ka ng negosyo, ang nanay mo, kung nasa kabilang buhay man, ay makikita ang pag-unlad mo. Magagalak siya para sa'yo. Lolo, maaaring magbigay si Ching Yuen ng pondo na 1 bilyon para sa Chengxi Group para malampasan ang krisis na ito. Bilang kapalit, kailangan mong ipahayag sa board meeting na ang tatay ko ang nag-iisang tagapagmana. Sige. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng krisis na ito, ako mismo ang mag-a-announce na si Sian ang magiging bagong head ng Chengxi Group. Congratulations, Lolo. Matagumpay kang gumawa ng tamang desisyon. Ha. Ginoo, ipinaalam po sa inyo ng ama ninyo. Ang lahat ng inyong mga posisyon sa Cheng Group ay pansamantalang sinuspinde. Ano ang sinasabi mo? Papa, wala bang pakialam si Lolo sa inyo? Muntik na kayong mahuli, pero hindi man lang siya nag-alala. Hindi tayo pwedeng umupo na lang at maghintay ng kapahamakan. Kapag tapos na itong isyong ito, pag-uusapan natin ng maayos. Sisingilin kita. Tama. Matanda. Kung ganyan ang trato mo sa akin, huwag kang magtaka kung gantihan kita. Paalam na, Lolo. King. Salamat. Iniligtas mo ang papa ko. Kasi ayokong makita siyang malungkot. Tignan mo, may eroplano sa langit. Ginamit mo na yung teknik na yan. Hindi na ako 3 taong bata. Ang kinhin namin ay hindi na 3 taong bata. 10 ng taong gulang, maliit na matanda na. Tara na. Anong nangyayari sa'yo, tatay? Kapag may nangyari sa'yo, anong mangyayari sa amin? Kapatid, umuwi ka muna. Ako na ang bahala kay tatay.
Tatay, ngayon ang posisyon ng tagapagmana ay siguradong sayo na. At ako naman ang magiging pangunahing tagapagmana. Huwag muna masyadong magsaya. Hindi pa natin alam kung kailan gigising ang matanda. Ginoong Cheng. Dahil sa aksidente, nagkaroon ng pagdurugo sa utak ang pasyente. Bagamat may pag-asa siyang gumising, panandalian lamang ito. Ganito lang ba ang kakayahan ng ospital ninyo? Huwag kayong mag-alala, Ginoong Cheng. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para gamutin ang inyong ama. Mali. Gusto ko siyang manatiling nakahiga magpakailanman. Na hinding-hindi nagigising. Ano ang sinasabi niyo? Ito ay, Ang perang ito ay sapat na para sa buong buhay mo. Kailangan mo lang siyang panatilihin sa pagtulog magpakailanman. huwag kayong mag-alala, Ginoong Cheng. Babawasan namin ang gamot para mapayapa ang huling bahagi ng buhay ng matanda. Tumigil ka. Tandaan mo. Huwag mong hahayaang pumasok sina Cheng Xian at ang kanyang anak. Huwag kayong mag-alala. Tatay, hindi ba't kakaiba ito? Kakawi lang natin kay Lolo na aksidente na siya agad. Pinaghihinalaan mo ba? Hindi ako sigurado. Naiisip ko lang, sobrang pagkakataon ng lahat ng ito. Yung kontratang may puhunang 10 bilyon, nasa kamay pa rin ni Lolo. HMM. Pumunta tayo sa ospital para tingnan. Sige, Lanan. Ayos na. 10 bilyon ang rehistradong puhunan. Maliligtas na ang kumpanya. Hoy. Bawal ang pagbisita. kami ang pamilya ng pasyente. Bakit hindi kami pwedeng pumasok? Ang pasyente ngayon ay nasa vegetative state. Kailangan niyang magpahinga. Hindi kayo pwedeng pumasok. Hala. Karapatan ng anak na makita ang kanyang ama. Bakit mo kami hinahadlangan? Umalis ka dyan. Guardia, palayasin niyo sila. Anong klaseng ospital ito, kahit ang pamilya ay hindi pinapayagang dumalaw? Ganun ba kalala ang kalagayan ng papa ko? Papa! Baka naman, tayo lang ang hindi pinapayagang dumalaw. Sandali lang. Hindi ito ordinaryong aksidente. Nung nakaraan, sobrang nanghina ang aking kapangyarihan. Kaya hindi ko siya naagapan. Pero, ang paghahanap sa salarin ay hindi naman mahirap. Hoy, Tito Shen, gusto kong ipaimbestiga mo ang isang bagay. King, saan ka galing? Papa, nag-imbestiga ako tungkol sa totoong nangyari sa aksidente ni Lolo. Ang totoo, pinaghihinalaan mo ba? Huwag kang mag-alala, Papa. Malalaman mo na rin agad. Ang panganay na anak ng pamilya Cheng, talagang nakakabilib ka, pati't sariling ama mo. Shendong, ano ang ibig mong sabihin? Magsalita ka. Oo. Si Cheng Xiaohua ang nagsabi sa akin. Basta mabangga ko lang ang isang kotse, bibigyan niya ako ng 1 milyon. At hindi lang iyon, si Chen Xiaohua. Sinuhulan pa ang doktor para bawasan ang dosis ng gamot. Gusto niyang gawin si Lolo Cheng na isang gulay habang buhay. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi tayo makakapasok, hindi magigising si Papa. Doktor, may problema. Nahilo ang pasyente sa bed isa. Papa, ngayon na, pasok na tayo agad. Lolo, ako si Chinghe. Naririnig mo ba ako? Pa, sino ang nagpabalita sa inyo? Anong sinisigaw mo sa anak kong babae? Sabihin mo, anong ginawa mo sa tatay ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung magpapatuloy ka ng ganito, tatawag na ako ng seguridad. Eh di ipaliwanag mo sa akin. Paano nangyari na biglang may 5 milyon sa bank account mo? Ikaw, kayo, Kung magsasabi ka ng totoo ngayon, baka sakali na hayaan pa kitang mabuhay.
Dalawang paraan lang ang pagpipilian mo. Kusang magsabi. O kaya naman ipasabi mo sa pulis. Ako ay, binawasan ko lang ang gamot ng matanda. Wala na akong ibang ginawa. Ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Gumising siya. Kaya mo ba? Kaya ko. Basta huwag mong sasabihin sa pulis. Kaya ko ang lahat. Bilisan mo. Ayos na, Lolo, tatay. Nasaan ba ako? Lolo, si Cheng Xiaohua, para makuha ang kapangyarihan, sinadya niyang magkaroon ng aksidente para maospital ka. Si Cheng Xiaohua ang may gawa nito. Elenan. At saka, ang dahilan kung bakit matagal kang nawalan ng malay, binayaran din ni Cheng Xiaohua ang doktor para hindi ka na muling magising. Ang walang utang na loob na anak na ito. Walang utang na loob. Lolo, huwag masyadong mag-alala. 20 taon ko siyang pinalaki ng maayos. Tapos gusto pa niyang saktan ako. Pangunahin ay para mag-anunsyo ng isang bagay. Simula ngayon, ako si Cheng Xiaohua, ay opisyal na magiging direktor ng Cheng Group. Tito, nasa ospital pa rin si Lolo nakahiga. Ngayon mo pa inaanunsyo to, gusto mo bang nagnanakaw ng kapangyarihan? Laging walang malay ang lolo mo. Hindi pwedeng walang leader ang grupo. At saka, 1 buwan na ang nakalipas, ay tiyak na. Ibinigay na sa akin ang posisyon ng tagapagmana. Tito, bago mo kunin ang kapangyarihan, naisip mo ba ang pakikipagsabuatan mo sa mga Hapones, ang pag-abuso sa pondo ng kumpanya, at ang daan-daang milyon na utang? At saka, sa kumpanya, maliban sa mga shareholder, wala na sigurong natirang empleyado, di ba? Naghihintay lang silang lahat na ubusin ka ng tuluyan. Walang hiya kang anak ka. Cheng Xiaohua. Mas mabuting linawin mo. Si Qinghe ngayon ay anak ko na. Wala kang karapatang pagalitan siya. Tito, napakalaki ng utang mo. Ayon sa alituntunin ng pamilya Cheng, dapat matagal ka ng pinalayas. Ngayon, ang may pinakamaraming karapatan na magmana ng grupo ay si Papa lang. Kalokohan. Sabihin ko sa'yo ang totoo. Nakahanap na ako ng CEO para sa Qingyu Group, para sa Cheng Group. Mag-invest ng 1 bilyon para malutas ang krisis. Pag-isipan ninyong mabuti, ang posisyon ng tagapagmana, ako lang ang karapat-dapat. Huwag kayong sumali sa maling panig. Papa, ito ang pinakatawa-tawa na biro na narinig ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw, ang tanga-tanga mo talaga. Tumawa kayo. Gagawin kong hindi na kayo, makakatawa pa. Oh. Ganoon ba? Ginoong Cheng, ang lakas ng loob mo. Ganun ba? Ikaw pala, Ginoong Shen. Ngayon, may meeting kami ng mga stockholders. Hindi kita masikaso. Umuwi ka na. Ganoon ba? Pero ang Qinghe Group, pareho ang CEO nito ay nandito. Parang hindi maganda kung hindi ako dumating. Para magbati. Ginoong Shen, ano ang ibig mong sabihin? Ipakilala ko sa inyo, ang tagapagtatag ng Qinghe Group. Si Chen Shan, at ang tagapagmana si Chen Qinghe. Cheng Xiaohua, hindi mo pa rin malinaw kung sino talaga ang pinakakarapat-dapat na magmana ng pamilyang Cheng. Siyempre, kung sinong may karapatan, siya ang may karapatan. Bilang panganay na anak ng pamilyang Cheng, ang mga bagay ng pamilya, ako ang dapat magpasya. Sabihin mo ulit, sino ba talaga ang nagpapasya sa pamilyang Cheng? Pa, gising ka na. Walang hiya ka. Naglakas loob kang patayin ako, at gusto mo pang magmana ng Cheng Group. Mabuti at nandito kayong lahat. May iaanunsyo ako sa inyo. Cheng Xiaohua. Nag-utos ng pagpatay sa kanyang ama. Simula ngayon, siya ay tatanggalin sa aming angkan ng Cheng, ng tuluyan. Hinding-hindi na siya makakatapak sa tahanan ng Cheng. Lolo, nasa ilalim tayo ng batas. Krimen ang pagpatay. Ikaw na babaeng hamak. Gagapasin ko yung bibig mo. Maglakas loob ka. Pa, nagkakamali ako. Pakiusap. Isipin mo na lang, na mag-ama tayo. Patawarin mo ako ngayon. Akala mo ba ay makakalimutan na yan sa pagmamakaawa? Papa, Ayon sa balita, si Cheng Xiaohua ay nilabag ang batas at alituntunin ng angkan ng Cheng. kaya't pinalayas siya sa angkan ng Cheng. Inaasahang hatulan ng 6 na taong pagkabilanggo. Bilang chairman ng Cheng Group, inaanunsyo ko na ang pamamahala ng korporasyon ay ipapasa kay Cheng Xian. Si Cheng Qinghe ang magiging pangunahing tagapagmana. Ang pagpatay mo kay
kay Lolo ay alam na ng lahat. Maghintay ka na lang na tanggapin ang parusa ng batas. Hindi, imposible. Ako ang nag-iipong tagapagmana. Cheng Chinghe, dahil sa iyo. Dahil kinuha mo ang pwesto ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mapapaalis ang nanay ko. Galit ako sa iyo. Tumahimik ka. Chinghe. Ang mabuting anak ni Papa. Ikaw ang pinakamabuting anak. Chinghe. Makiusap ka kay Papa. Para kay Lolo, na huwag akong aipakulong. Pwede ba? Cheng Xiaohua. Si Qinghe ngayon ay anak ko na. Ako lang, si Cheng Shan, ang kanyang ama. Mula nang siya ay bumalik. Hindi na siya sayo. Tito, salamat pa nga sa iyo dahil binigyan mo ako ng napakagandang ama. Kung alam ko lang. Noong ipinanganak ka, dapat itinapon kita sa tubig at pinatay. Tao. Ay pakulong si Cheng Xiaohua. Tungkol naman sa kanya. Hindi naman talaga siya dugo ng pamilya Cheng. Dalhin siya sa probinsya. Huwag na siyang muling pumasok sa aming pamilya Cheng. Papa. Papa. Huwag. Papa. Mga ginang at ginoo, mula ngayon, si Cheng Xian ay opisyal na magiging direktor ng Cheng Group. Lahat, pumalakpak kayo. Inihahayag ko, sa pamamagitan ng Cheng Group at Qingyu Group na pagkasunduan, na itatag ang Qingyu Holding Group. Mula ngayon, ako at si Papa ay ligtas na. Tito, umaga na. Nanalo na tayo. Lahat ito ay dahil sa iyo.